anghel. Si Kristo, tao. Anghel pala si Manalo, si Kristo naman ay tao. Tapos iglesia ka ng tao, iglesia ka ni Kristo. O ano ngayon ang labas mo niyan? Di ba kakatuwa ka nun? Anghel si Manalo, si Kristo tao. Anghel si Manalo, si Kristo tao. Argumento naman ng iba na mas mataas daw po ang ating pagkilala at pagtingin sa kapatid na Felix Manalo kaysa daw po sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil daw po sa kinikilala nating anghel, ang kapatid na Felix Manalo, subalit ang ating Panginoong Hesukristo ay tao. Pansinin po ninyo ang pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa Juan 8:40. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Malinaw po, pinatutunayan ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay tao at hindi espiritu sa likas na kalagayan, kapatid na Jenmark. Opo kababi, pero baka po itinatanong ng ating mga taga-subaybay kung ipinahayag din po ba ng ating Panginoong Hesukristo ang pagkakaiba po ng nasa kalagayang tao sa nasa kalagayang espiritu. Nilinaw ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po, mababasa natin sa Lucas 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, ang espiritu ay walang laman at buto. Ngunit siya po, palibasa sa tao, meron siyang laman at buto. Apokalipsis 7:2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloob ang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa hulang ito, kapatid na Jenmark, mga mahal na taga-subaybay, ay mayroon pong binabanggit na ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At ang kanyang gawain po, kung mapapansin ninyo, ay ang magtatak. Napatunayan na natin ito, kapatid na Jenmark, sa maraming pagkakataon na ang katuparan po ng ibang anghel ay si kapatid na Felix Y. Manalo. Kababi, alin po ang tatak at papaano po ang pagtatatak? Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo dito sa Efeso 1:13. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Itinuturo po sa talatang ito, mga mahal na kaibigan, na ang tatak ay ang Espiritu Santo. At ang pagtatatak ay ang pangangaral po ng Ebanghelyo na kalaki po ang Espiritu Santo. Kapatid na Jenmark, ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay gawain po ng mga anghel o sugo na tao sa likas na kalagayan. Itinatanong po ng iba kung paano raw naging anghel si kapatid na Felix Manalo samantalang siya ay isang tao. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel si kapatid na Felix Manalo at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Jenmark, talagang sa unang tingin, mga mahal na taga-subaybay, maaari po na sa unang tingin ay masasabi agad sa amin o sa atin Opo. ng iba na, oo nga naman, isipin nyo, kinikilala nyong anghel, ang kapatid na Felix Manalo ninyo, samantalang tao ang Panginoong Hesukristo. E di, mas mataas nga para sa inyo ang inyong kinikilalang anghel. Opo, kababi, lalo na po kung makakabasa po sila ng mga komento, ng mga tumutuligsa po sa atin tungkol sa ating pananampalataya, tungkol po dito sa ating tinatalakay. Ano po ba ang kahulugan at kung sa ano po tumutukoy ang salitang anghel? Kapatid na Jenmark, mga mahal na taga-subaybay, sa binasa po natin kanina sa Apokalipsis 7:3, mapapansin po ninyo sa inyong screen, may binabanggit po na, at nakita ko ang ibang anghel. Ang katumbas po na sa Ingles ng salitang anghel ay messenger. Pansinin po ninyo ang nakasulat sa ganun din pong talata. Ngunit dito natin babasahin sa Young's Literal Translation of the Holy Bible. Ganito po ang pahayag. And I saw another messenger going up from the rising of the sun, having a seal of the living God. Mapapansin po natin, mga kaibigan, na sa saling ito, ang ginamit na salita ay messenger sa halip po na angel.
sapagkat ito, kapatid na John Mark, ang literal translation ng salitang anghel. Opo, kababi at mga kaibigan, ang messenger ay nangangahulugang sugo. At mababasa po natin yan sa English-Tagalog Dictionary by Leo James na ganito po ang ating mababasa. Messenger, one sent, sugo. Kapatid na Bobby, sino-sino po ang halimbawa ng tinatawag na anghel dahil sa sila po ay sinugo ng ating Panginoong Diyos? Ang isa, kapatid na John Mark, mga mahal na taga-subaybay, ay ang mga anghel na tagalangit na espiritu po sa likas na kalagayan. Subalit kababi, alang-alang po sa mga nakasubaybay po sa atin ngayon, meron din po ba tayong maipakikita na halimbawa mula po sa Biblia na hindi naman po tagalangit, kundi tagalupa o tao. Subalit, tinawag po siyang anghel dahil sa siya'y sinugo ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo, kapatid na John Mark, marami pong halimbawa niyan sa Biblia. Ang isa po rito ay si Juan Bautista. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Mateo 11:7 hanggang 10. At pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Isang tambubaga na pinapaspas ng hangin? Ano nga ang nilabas ninyo upang makita? Isang tao bagang mahusay ang pananamit? Alam na ninyo na ang mga nagdadamit ng gayon ay nasa bahay ng mga hari. Kaya't ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta baga? Tunay, pinatototohanan ko sa inyo na mahigit pa sa isang propeta, sapagkat siya ang binabanggit sa nasusulat. Narito, sinugo ko ang aking anghel na magpapauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Mga mahal na kaibigan, malinaw po na pinatunayan po rito ng ating Panginoong Jesucristo mismo na si Juan Bautista po ang katuparan ng paunang salita o ng hula ng Biblia na ang banggit po, narito, sinugo ko ang aking anghel na magpapauna sa iyo. Opo mga kaibigan, at mababasa rin po natin sa Juan 1:6 na si Juan Bautista ay tao na sugong mula sa ating Panginoong Diyos. At ganito po ang ating mapapakinggan mula roon. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ang kahulugan po ng salitang anghel ay, or angel ay messenger o sinugo. Maaring ito ay ikapit sa espiritong tagalangit at maging sa tagalupa o tao, sapagkat ang salitang anghel ay hindi po tumutukoy sa likas na kalagayan, kundi sa tungkulin bilang sinugo ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Bobby, ang itinuturo po ba ng Biblia na ang kahulugan po ng salitang anghel ay sugo, ay sinasaksihan din po ba ito maging ng mga scholar ng Biblia? Sinasaksihan, kapatid na John Mark, mga mahal na taga-subaybay. Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Cruden's Complete Concordance to the Bible, page 16. Ganito po ang ating mababasa. Angel, literally, messenger, a celestial being, a messenger of God. Genesis 24:7-2. A minister or pastor of the church. Malinaw po, sinasaksihan ng mga eskolar ng Biblia ang itinuturo po ng Iglesia ni Cristo na nakabatay po sa Biblia na ang literal po na kahulugan ng salitang anghel ay messenger o sugo, kapatid na John Mark. Opo. At batay din po sa kanila, ang pinagkakapitan po ng salitang anghel ay maaaring celestial being o tagalangit, espiritu sa likas na kalagayan, at ang pastor ng iglesia. Kapatid na John Mark, Opo. taga saan ba yung pastor ng iglesia? Ay tagalupa po. Ang likas na kalagayan ay tao. Opo, nais po nating bigyang diin ang sinabi na po natin kanina, mga kaibigan, kung kinikilala man po naming anghel ang kapatid na Felix Manalo ay sa sentidong siya'y sugo ng Diyos na siyang kahulugan ng salitang anghel. At hindi siya anghel na maluwalhati, na Opo. tagalangit, na espiritu sa likas na kalagayan.